Mataas na yung tubig dito. So yung most affected pala dito kabayan yung dito. Bugaan Bridge dito. Mas matindi dito? Adik, Laurel yata yung pinakamatinding tinamaan. Ito ang Laurel. Puro kakahuyan yan. Tapos may kubo ako dito. Kubo yung kubo natangay na. Natangay na yan. Isa sa matinding tinamaan itong Laurel, Batangas. Nagmistulang dagat itong kalsada mismo na puno ng mga kabahayan, mga establishment. Halos hindi madaanan itong kalsada dahil napuno siya ng mga putik. At yung mga ibang bahay dito ay natabunan ng lupa. Isa ito sa mga matinding naranasan ng mga taga Laurel, Batangas. Halos sobrang bilis daw ng agos ng tubig dito. Passable na siya sa mga 4 wheels din. Kaya lang medyo 1 lane pa ngayon. Dahil yung patuloy na tatanggal ang mga lupa dito. Ito, magiging ko na ulit to. 2 lanes. Pero itong kalsada ma'am, talaga parang lawa siya. Hindi siya madaanan. Parang dagat. So dito pala kabayan sa mga tinatay, merong mini restaurant. Ngayon na wash out. Yan mga kabayan, yan yung natira niya yung bakal. So para palang dito, ano sa inyo ma'am, lawa o dagat? Parang dagat siya talaga. Kasi alam mo ito yung bahay namin. Tapos pag tingin ko sa bintana, alam mo yung parang sa mga video na tsunami, muna talagang umangat yung na may mga kasamang mga sanga-sanga ng mga kabuo. Tapos ang bilis lang talaga ng ng tubig. Mabilis. Alam mo yung parang parang nagsasalin ka ng tubig dun sa galing sa pitchel, yun ganun. Seconds lang talaga ang pag-angat ng tubig. Hindi siya masasabing matagal pa na may chance ka pa na or anything. Hindi. Kailangan nung time na yon wala kang isipin kundi iligtas yung sarili mo. So yung most affected pala dito kabayan yung dito. Pero yung mga kabayan dito sa likod hindi na sila masyado kasi dito kabayan medyo mataas. Sa sobrang lakas big pala. Ito merong mini restaurant. Natangay lahat wala na. Ito yun, merong bakal dyan kabayan. May kainan pala dito. Walang natira. Sobrang lakas talaga ng tubig pala dito kabayan. Parang siguro maximum level. Dire-diretso ganun, no? Dito sa kasama natin si Sir. Mas matindi dito? Adik, Laurel yata yung pinakamatinding tinamaan. Ito ang Laurel. Yan ang mga bumigay na dito. Ito Sir, bumigay din ng digi pala. Ito sa akin ito Saan Sir? Asa ito dito, yun ang lupa Sir. Tingnan mo ang itsura nito noong hindi pa. Puro kakahuyan yan. Tapos may kubo ako dito. Yung kubo natangay na. Natangay na yan, yan. So kabay, pinapakita ni Sir yung dati. Yan. Ari yung mga tambayan ko dito. Okay. Parang dito, parang pahingahan. Meron pala. Tsaka may bench. Parang event place to Yan Yan ang aking, kubo. Yan ang mga garden set, garden table. Ibang iba pala. Oo. Tapos yan ang kabuuan na yan. Ng yung bahay Sir, ano yan? Parang kanyan? Motor shop yan. Tapos meron pa ako dito yung pinaka-building na pavilion. Winasak muna niya. May pavilion ako dyan. Yan. Ibang iba pala ngayon. Na puro kakahuyan yan. May mga kakahuyan yan. Bugaan Bridge. Nagko-connect simula dito sa Station 3 to Bugis. Papuntang Bugaan East. Oo. So ngayon Sir, saan pwede dumaan yung mga tao dyan?
ilog. Sa ilog. Sa Saan yung ilog. ilog, sir? Ay, yung baba. Oo. Ito, ilog na kung gusto ko po. Ang tubig, walang labasan. Nangalat dito. Nangalat. Nung mangalat dyan, hindi na siguro kayanin ng tulay. Bumigay na. Bumigay ang tulay. Yung pagbigay ng tulay, sabay hupa naman ng tubig. Ay, pag hupa ng tubig, ito na. So ibig sabihin siguro napuno ng obstruction yung tulay, sir, no? Oo. Nakahoy na rin, tapos Marami. malakas yung... Ay, ang lalaki ka naman ng tubig yan. Sobrang lakas pala ng tubig talaga, no? Kasi kaya niyang taubin yung mga bahay dito. Oo. Tapos yung tulay. Tsaka meron din palang mini restaurant, sir, dyan na. Oo, yung Kuya Pad. Dito, Kuya Pads. ay Ano yung gagawa sa konkreto o parang bakal lang? half concrete. Half concrete. Mm. Kaya ngayon lang ba kayo nakaranas ng ganito kalakas na ulan? Marami kaming naranasang malalakas na ulan at bagyo, pero hindi gayon ang baha. Ibig sabihin ngayon yung malala. O malala. Dahil inaalis yung mga putik dito sa mga kalooban. No? Pero, truck oh, tumaob. Yung mga naiwarang sasakyan kabayan, ayan oh. Ito yung tulay, tsaka nandito tayo kanina. Ang dami mga na-wash out, tsaka nasira. Una na itong dike, pagkatapos itong mga kabayan dyan sa mga commercial area. So alos natabunan ng lupa yung mga ibang bahay dito. Sobrang bilis to talaga ng tubig. Segundo, kaya yung iba nahirapan ng lumikas. So isa rin sa nasira dito itong tulay. Yan yung kasunod natin dito. Isa rin sa dahilan kung bakit nagkakaganito dahil sa climate change. Pero ayon sa mga natanong ko dito, sobrang dami din daw talagang mga tubig na galing dito sa mga kabundok. Mapapansin yung mga itong mga kalsada, ibang part itong bundok ay natapyas siya.